Ayun na, ang Japan ay tumutok na kaagad sa ensayo o paghanda ng angas ng Pinas sa si John Riel Casimero sa paparating na laban sa Japan kontra sa ibinabalita na ngayon na makakalaban ni Casimero na si Saul Sanchez. Japan, hindi mo lubos maisip na sila ay excited na rin sa muling pagbabalik ng angas ng Pinas sa ibabaw ng lona. Kaya lang sa laban na paparating, sang katutak naman ang mga bawal kay Casimero. Devin Haney may warrant of arrest na. Otoridad, dinahunting na nila ngayon si Haney. Ito po ang mapinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang mga Japanese boxing content creators at mga boxing news providers sa bansang Japan ay tumutok na ngayon sa ensayo ng angas ng Pinas. Marami ang nagsasabi na nakikita nilang itong si Casimero ay biglang naging seryoso na kaagad sa kanyang ensayo. Sino rin ba ang hindi magugulat na ang binansagang angas ng Pinas ay tinawag noon na mandirigmang nakapula na kabayo? Kaya ganito ang mga larawan ay binabahagi nila na lumulubo ang tiyan ng angas ng Pinas. May bumalat pa nga dito kay Casimero at sinabing talagang masipag dahil kahit kabulanan na sa panganganak ay todo ensayo pa rin dahil sa laki ng tiyan nito. Pero biglang nagulat ang lahat dahil kamakinan lang. Ipinalipas lang ni Casimero na 1 linggo pero goodbye taba at bilbil na kagad si Casimero dahil biglang naging bato-bato na ang kanyang katawan. Well, pagkatapos ito mga kakwento na binahagi nila na may mga papeles sa pinirmahan ng Cuadro Alas at si Coach Jason sa Treasure Boxing Promotions na alam naman natin mga kwento na may hand gesture ang promoter na tatlo. Hindi natin alam kung ano nga bang ibig sabihin nito, kung tatlong mga pahinga ba ang dapat pipirmahan nila o kabilang si Casimero ng Treasure Boxing Promotions sa loob ng tatlong mga laban na naman. Pero hindi natin alam mga kwento kung ano nga bang ibig sabihin ng tatlo, pero ang malaga ay tuloy na ang laban ngayong October 13. Kaya lang sa paparating na laban mga kakwento, marami ang mga bawal dito kay Casimero. Bawal talagang matalo sa paparating na laban. Kaya talagang babagsak ang karera ni Casimero dahil kung tutuusin, itong si Sanchez ay nasa rank 8 nga sa world ranking sa WBO pero hindi pa ito nakarank sa super bantamweight na kung saan ito ang divisyon ni Casimero sa ngayon. Bawal na bawal din ni Casimero na babagsak o di kay matalo via technical knockout dahil mas lalong magiging drawing na lang ang matagal na niyang hinihintay niyang laban. Kontra yan kay Naoya Inoue, bawal din na magtapos ang laban na tabla o di kay no contest na naman o di kay matalo ang ating pambato na magiging miyembro sa Gapang Boys sa Japan. At higit sa lahat, bawal si Casimero na manalo na hindi kahanga-hanga dahil yan ang request ng Team Inoue na dapat mapakitang gilas muna si Casimero sa kanyang susunod na laban para may malaking posibilidad talaga na siya ang kukunin ng Team Inoue. Yan po ang mismong sinabi ng promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Iwashi. Marami talaga ang bawal at pasa ni Casimero sa ngayon ang pressure sa laban. Pero ang angas ng Pinas pa, subok na yan at ang laban ay posibleng gagawin pa ito sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. At alam niyo ba mga kwento na ito rin ang venue nina TJ Dueni at Naoya Inoue ngayong September 3. Pero marami ang nagtatanong kung paano na yan na itong si Sanchez ay sanay na sa bantamweight division pero lalaban ngayon sa super bantamweight. Pero alam niyo ba mga kwento na hindi na bago kay Sanchez ang super bantamweight division dahil noon siya ay naging WBA super bantamweight for the Central Champion. Mga kakwento, sa iskandalong kinasasangkutan ni Haney sa kumakalat na video, nanuntok kasi sa Haney ng sibilyan na nasa publiko. Ang makasamaan pa niya ay tumulong sa pagulpi ng mamang ito. Nang dumating na ang mga pulis sa Yaba, ang tropa ni Haney ay kumaripas agad ng takbo. Kaya naman, nakanda na ang mga otoridad para si Haney ay i-aresto at panagutan ang ginawa niyang ito. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre,
Shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Regina Dortis, kay kakwentong Rinanting Maxino, kay kakwentong Aljen Taliedo, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito muna ang ating kwentuhan at abangan niyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.